Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So si Jimmy Butler nga ay isang player na inaangat ang kanyang performance tuwing playoffs. Isang player na sinasabi na may winner's mentality. Ganun pa man sa pangalawang pagkakataon ay bigo nga si Butler na magkampiyon kahit na nasa NBA Finals na siya at ang kanyang koponan. Sa kanyang peak at tuwing nagtotodo siya, isa nga siya sa mga pinakamagaling na player sa henerasyon na ito. Subalit kung awards and accolades nga pag-uusapan, hindi nga ito yung masasabi mo na pang Hall of Fame. Kapag sinearch mo nga siya sa Wikipedia at tinignan mo ang kanyang mga awards, malayo ito sa mga katulad nila Harden at Westbrook. Siya nga yung tipo ng player na kung hindi mo nakita maglaro, ay magtataka ka kung bakit siya ay kinoconsider na one of the best players sa kanyang panahon. Kaya naman ang tanong ay deserve ba ni Jimmy Butler na makapasok sa Hall of Fame kahit na wala siyang kahit anong klase ng MVP, Rookie of the Year, Championship o kahit na anong major award sa NBA. Ang meron lang nga siya ay Western Conference Finals MVP. Kapag tiningnan mo nga mga averages niya tuwing regular season, mahirap isipin na mas magaling pa siya tuwing playoffs sa iba pang mga MVPs natin. Ngunit katotohanan nga ito, si Butler ay may edad na ngayon na 33 years old, turning 34 ngayong off-season. Kung sakaling bigo nga na magkampiyon si Butler, sa palagay nyo ba ay deserving siya na makapasok sa Hall of Fame? Personally, kung sa eye test at galing, yes. Ngunit kung awards and accolades ang pag-uusapan, debatable nga ito. Ikaw ba, ano ba masasabi mo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jamal Murray. Kahapon nga sa pagkampiyon ng Denver Nuggets ay si Murray ang pinaka-emosyonal sa kanilang lahat. Hindi niya nga napigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Grabe din nga mga kaibigan ang pinagdaanan ng player na ito. Noong NBA bubble nga, isa na siya sa mga rising stars sa NBA. Ganun pa man, tinamaan siya ng ACL injury na naging dahilan ng pagpapahinga niya ng halos 2 taon. Inakala ng iba na hindi na siya makakabalik sa dati niyang form. Ganun pa man, dahan-dahan siya nag-improve. At tamang-tama nga ang timing dahil nag-peak siya sa playoffs, especially sa West Finals kung saan nag-average siya ng 35 points, 7 rebounds, 5 assists, and 3 steals per game and 5 3-pointers made per game. On 52% shooting sa field, 46% sa 3 points, and 93% naman sa free throw line. Grabing stats nga yan mga kaibigan, nagpapakita lang din ito kung gaano kagaling si Nikola Jokic. The fact na ganito ng stats ang pinakita ni Murray and unanimous West Finals MVP pa din si Jokic. Ngunit malaking credit nga kay Jamal Murray. Kahit na kaya niya nga maging number 1 option sa ibang team, walang kaso sa kanya na siya ang number 2 option ng Denver Nuggets. Tanggap niya nga talaga na si Jokic ang kanilang best player. Walang sapawan na nagaganap sa kanila. Kaya naman isa nga ito sa mga dahilan kung bakit sobrang effective ng kanilang duo. So from not being able to walk almost 2 years ago to now an NBA champion, from the lowest of low and the highest of highs, pinagdaanan nga ito ni Jamal Murray sa loob lamang ng 2 taon. Solid turnaround nga para sa kanya mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay sila ni Nikola Jokic ang best duo sa NBA ngayon?